Mga igsuon, may gabi kanyong tanan, and then, ang anausap kita karon sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ang atoang nga Ebanghelyo atong pagkakuhaon gikan sa ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig, cycle C. And then, pagkakutloon kini sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 ngadto sa 42. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, naiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga ginganlan og Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlan og Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyaha nga gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niya nga buluhaton. Busa miduol siya ug niya miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol o nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usara man ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. So mga kaigsunan, ang ato ang Ebanghelyo nining ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig is very familiar to all of us. Labi na ni adtong naagayod kanunay nagsimba sa Domingo, dili ba? Si Marta o si Maria. And then, kung ato sad nga tanawon, ang duha ka man nagsuon nagportray ug duha usad ka kinaiya nga mutubag usab sa tawag sa mensahe kanang giingon a call to discipleship. Si Marta busy nangalagad kay lagi doon na siya matawag nato bisita. And then diha usab nga dapita ato apod nga makuha gikan sa kinaiya ni Marta kanang the message of hospitality. Giabi-abi niya. Of course, labi na nato mga Pinoy o nato nga mga Pilipino, we are so known dihang napita sa ato ang pagka maabi-abihon. Normal kinaiya ato anang matawag na to value gayod, dili ba? And then, kung ato sad nga isubay sad sa bisan gani sa mga pagtulun-an ni Kristo, ang usa ka tinun-an gihagit biya pod ni Kristo sa pag-ingon, kung gusto mo na mahimo nga dako sa gingharian sa Dios, importante ang pagpangalagad. And then, siya mismo ang iyang himo, ang iyang kaugalingon nga modelo dihang napita, dili ba? Miingon si Kristo, wa ko moanhi dinhi sa kalibutan naging-uban kaninyo, aron inyo kong alagaran. But nianhi ko aron mangalagad kaninyo. Diha man nakuha ang title sa Santo Papa. Hinuon Latin nga pinulungan, ang Santo Papa diha nakuha sa mao nga pagtulun-an, a call to discipleship to be the servant of all. Namingon, servus servorum
Dei, the servant of the servants of God. Mo na title sa Santo Papa. Kamingon, the servant of the servants of God. So, kini mao nga tawag sa pagka maalagaron, maabi-abihon, mutabang, and then muatiman, that has been portrayed by the personality and by the life of Martha as far as ang ato ang ebanghelyo is concerned, dili ba? Pero ang pagkatinud-an ni Kristo dili lamang sa dihang dapita lamang. Kung inyong tan-awon si Maria ang iyang igsuon, naglingkod sa tiilan ni Kristo, naminaw sa iyahang mga pagtulunan. Kanang tiilan, naglingkod sa tiilan, that's very symbolic sa matawag na to, sa iyahang pagkasulugoon, sa iyahang pagkatinunan diha ni Kristo. So, ulipon, sulugoon. Ang usa-usab katinunan ni Kristo, kinahanglan grounded naa sa grassroots. Lisod ang pagpangalagad kung wala sad ka matawag na to, you are not grounded. You are not with one out naa sa grassroots. Sa ato pa, to be grounded, to be with the grassroots in quotation mark, you have to be humble. And then, pagka mapaubsanon, usa-usab kini kakinaiya nga diin atong makita ni Maria na makaingon ta appeal sa tawag sa pagkatinunan. Dili ba? Mauna kung muatras ta gamay, no? Muatras ta gamay. Let's talk about the creation story. Sa diha na gibuhat sa Dios ang kalibutan. We are very familiar with that, I'm sure. And then, human buhata sa Dios ang tao. Unsa may nahitabo. God rested ni pahuway. Dili pwede nga ang pagpahuway para sa Ginoo, naabay Ginoong kapuyan. Dili ba? God rested. Mihunong sa paghimo, sa pagbuhat sa mga butang o sa kalibutan. God rested. Ang rest here, mauni ang giingon. Hunong una, pahuway una, pamalandong una, paminaw una, i-recharge una ang imong kaugalingon sa pulong sa grasya sa Dios. Mauna na ang ato ang pagsimba maldomingo. Rest here is have time for the Lord. Rest here is for the Lord. That's the meaning. And then, that has been portrayed also kang Maria sa Ebanghelyo. So, in terms of priorities sa sitwasyon nga naa si Kristo, ang first priority is to be with Jesus. Kay gibisitahan sila. Grab the opportunity nga naa si Kristo. Si Kristo mo ay ilang magtutudlo. Panagsar ni, mauna, I have to listen to Him. And then, naglingkod siya sa iyahang tiilan ni Kristo. That's the symbol nga iyang giila ang iyang kaugalingon nga sulugoon. Tinunan ni Kristo. Mauna
nga sa ako anang gikaingon, kung imong tan-awon ang mensahe sa ato ang ebanghelyo, mao ang mensahe sa gingon discipleship, a call that we have to be the disciples of Jesus. And then, ang duha ka personality sa ato ang ebanghelyo karon, si Marta nga nagsimbolo usab diha sa pagpangalagad, si Maria nga nagsimbolo usab diha sa pag-ampo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. That would be our response to the call of God's call to be His disciples. Dili ba? Lisod man sad na sige lang pod ta o pangalagad, trabaho, na wala na lang po'y pag-ampo. Aktivista ang dating nato. Dili balance. On the other side of the coin, lisod sad, na puros na lang po tag-ampo. Narapod na simbahan, wala na lang sa tay buhat. Dili sad maayo. Tikwang gihapon. Kay matod pagani ni Kristo, dili tanan nga nagsangpit sa akong ngalan makasulod sa gingharian sa Dios. Hinumdum pa mo ni ana. Dili tanan nga nagsangpit sa akong ngalan makasulod sa gingharian sa Dios. It should be balance. Nya, ang ato ang ebanghelyo miingon nga ang mga kinaiya nga gipakita sa ato ang ebanghelyo nila ni Marta o ni Maria, mauni ang ingon, makapahimo nato nga tinuod nga tinun-an ni Kristo. Dili ba mga kaigsuonan? So, mauna nga sa atoa karong pamalandong, nindot sa nga atoa pong tan-awon, ang atoa pong pagkatinunan. Naabatan ni ining duha ka personality? Buhi ba ni sa ato ang pagkatinunan? Ato bang gidala si Marta ug si Maria diri sa atong kaugalingon? So mga pangutana nga makaingon ta sa ato ang kaugalingon nga makatabang sa ato usab nga pagbalik lantaw sa ato ang pagkatinunan kun ugali tinuod ba gyud tang tinun-an ni Kristo basin unya og 50-50 half-hearted lamang. Dili ba mga kaigsuonan? So, dili pwede nga si Marta ra, si Maria ra. Kaya gibalik-balik na ako na diya sa pag-ingon ninyo. Matikwang, dili balance. Mao ni nga, nindot biya pod kaayo sa nga tanan nga makaingon ta sa ato ang kaugalingon nga kanakon sige natong madunggan nga mingon dili lamang sa pulong ang ato ang pagkatinun-an hasta usab sa buhat. Sige ta kadungog ni ana. Na sige sa tag makadungog nga moingon nga masipa paminawon ang buhat kay sa pulong. Masipa. Mauni nga atuan ni siya nga dalhon pod, no? Dalhon pod nato. Sa labi na niining atong pagsaulog karon hapit na biya, no? Mahuman ang 2025, no? And then labi na pod ako sang ipadangat ang amua sa ngalan sa mga katikista sa Archdiocese of Cebu
amo sang ipadangat ang amuasad nga congratulations sa amuang umaabot nga arsobispo sa Sugbo nga bag-o lang gipili ni Pope Leo XIV nga mao'y mupuli ni Archbishop Jose Palma kay lagi mo retire naman si Archbishop kay nakaabot naman siya sa edad nga 75. Canonically, basta ang obispo moabot og edad nga 75, mo-tender gina siya resignation. Kanya, sanglit kay may resign naman si Archbishop Jose Palma, mo nang mupili na po ang Santo Papa o kinsay ipuli niya. And then, ang Cebu is so blessed kay ang napilian sa ato ang Santo Papa ni Pope Leo XIV mao ang ato ara pong silingan gikan sa Bohol, ang obispo sa Bohol si Bishop Abet maoy gipuli nga maoy mahimo usab nga good shepherd in quotation marks sa Archdiocese of Cebu. Bishop Abet, congratulations sa ngalan sa mga katekista sa Archdiocese of Cebu. We are happy. You are very welcome. Namon tanan o hibaw ka nga ang tanang katekista sa Archdiocese of Cebu nakailag yun nimo, nakadungog yun nimo, kay kung mahinumdum ka, ikaw kaya gitong among gipili nga speaker sa amo ang agga. Hinumdum pa ka, Bishop Abet, dito sa Migadong, Toledo City. Maunang nalipay ang mga katekista na ikaw ang mahimo na Archbishop of Cebu. Hasta pod ko, Bishop Abet, ang ilahang matawag na to, nagdala sa panon sa pagkakatikisa sa Archdiocese of si Father Joseph Inti. So, with our prayers, Bishop Abet, amo nang ipadangat diha kanimo. Again and again, we are happy, you are welcome sa Archdiocese of Cebu. And then, ayaw kalimot nga nakadungog, nakaila, ang tanang katikista nimo sa Archdiocese of Cebu. Tungod sa ato ang agka nga gihimo nga ikaw ang amo ang speaker. No? I think makahinumdum ka anang napita. And then, kanatong tanan usab, atong iampo pod si Bishop Abet, mga katekista o kaninyo nga nagsunod sa itong programa. Ang sa magmalampuson, ang sa magmabungahon, ang iyang pagka-arsobispo din sa Cebu. And then, atong ipadangat ang atuwasab nga pag-ampo sa itong mga kaigsoon ng mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini, ang among mga igsoon, ang mga masakiton, ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian. Ayuhasab ang ilang mga kasakit o kasub-anan. Puy-puya sila. Amo sang ipadangat ang amo sa pag-ampo sa nagatiman sa mga masakiton. Ang magmakanunayon ang ilang gugma sa pag-atiman sa mga masakiton. Kining tanan, among gituboy, ngadto ni Kristo, among Ginoo. Amen. Anila sa takotob, nga padayon na punta sa sunod nga simana. Alas 6 sa gabi, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry, nga susunod Sabado. And then kini si Father Joseph Intig, ang kanunay na nagkuyog kaninyo, nini ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin ang atong tanan sa karon.